po? Ito'y usapin ng public interest and public welfare. Saan po gagamitin ang mga almost 700 billion na unprogrammed budget na inaprobahan ng Presidente? Kasi nagsabi ng Supreme Court, dapat ang forma ng budgeting natin ay naka-line budget para transparent. Malinaw ang source, malinaw ang patutunguhan, malinaw ang programa ng budget. Ngayon, mayroon kang 700 unprogrammed billion at election year ang magsisimula starting October next year, election period na yan, Brother Franco. May filing of candidacy na. So bakit hindi natin pinaghandaan na iprograma ang small water impounding, irrigation expansion, Yes. machinery, purchase of palay, subsidy for support production, road, farm-to-market roads, market roads, at iba pa. Bakit hindi pinrograma ito? Naisip ko tuloy ka, Eric, kasi di ba parang ang hinihingi nga lang ni VP Sara for dalawang office na hawak niya. Dalawang 500 office na yun. is only 610 Yeah, pero ano na yun, di ba? Million lang yun. million. Additional. So, bakit hindi nila maibigay yun? Sabi, gagamitin dito, tapos bigla may program. Yung hindi ko maano ba? Hindi ko maunawaan. Bakit ganun kalaki? Kaya nasa babanggit mo election year, parang ganun din ba? Doon ba ang dulo nito? Tatanong lang po. Oo, at mukhang logically, yun ang pwedeng maging pananaw ng taong bayan. Sapagkat, bakit hindi sinabi na magbubuo tayo ng 120 network of farm-to-market roads? Dito yan ilalagay, at ito ang source nito, ito ang pondo. Bakit hindi natin ginawa yun? Ay, may alam tayong hinaharap natin, ang El Nino. Samantalang, tingnan mo, Miss Ina, Brother Franco. Nang tinanong natin ang 1.8 billion, kung ito ba ang expenditures ni Speaker Martin Romualdez, nagurumentado si Congressman Sip-Sip J.G. Suarez at ang kanyang mga kaalyado, Brother Franco, nagpaimbestiga at umantong tayo sa kalagayan ngayon na pati ang ating franchise pinasususpend at pinaparibok nila. Ngayon, ang tanong, bakit kayo nagkaroon ng approved budget na pinrograma nyo 2 billion and 66 million in 2023 GAA? General Appropriations Act, batas yun. Yung ginastos nyo nung nagtanong kami, nung November 30, was only 41 million lang. May sobra pa na mga 2 billion and 20 million mahigit. Bakit kayo nagpuprograma na hindi nyo pala makayang ubusin? At para ubusin at panindigan nyo, instead na ibalik ang pundo na ito ba ang ginamit ninyo sa inyong pagliwaliw sa Dubai, sa Japan, sa US, at sa South Korea at sa saan mang lupalop ng mundo sa gitna ng nakaambang krisis at mga malalaking problemang kakaharapin? Jeepney phase out sa 100,000 families ang mawawalan ng direktang suporta sa kabuhayan in the next 6 months to 1 year starting next year. At ang nakaambang na epekto ng El Nino na inamin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ito ay nakakapangamba na mga krisis na kakaharapin natin sa ekonomiya. Ngayon, bakit nag-program pa sila, Brother Franco, Miss Ina, 1 billion and 300 million for 2024 budget for travel again? Ayun nga yung nakakapagtaka ka, Eric, diba? Sobra naman ito. Pero bago natin puntahan yan ka, Eric, hindi ba unconstitutional yung kumuha ka na unprogram na 700 billion? Exactly. Billion. Kasi exactly the point of Senator Coco Pimentel and Bart Tapnacher. That's diba? Parang hindi siya, it's not constitutional. That 700 billion unprogram without the line budget. At walang source kung saan manggagaling. Pero inamin na nila sa pagpapaliwanag ng mga ekonomista, manggagaling sa savings ng government-owned and controlled corporations. Kaya nasasabi Masaklap natin yan, Brother minsan Franco. na napakayaman ng Pilipinas, pero bakit Naghihirap ang mamamayang Pilipino. Ayun, Yun nga, kasi yun kung nga, programa natin dyan sa budget natin, bakit po ganyan? Kasi yun, isa sa problema nga natin, Eric, nakita na nga natin, di ba? Sa hearing, yung nangyaring inquiry, sira na naman na nagpaalam na 39 lang ang kanila nagastos. At totally, mga 40 lang. Ngayon, mas nalaman ng taong bayan. At nagtatanong ngayon ang mamamayan, anong ginawa nyo? Sa 2 billion at mga 20 million mahigit na naiwan pa, at 5 araw na lang matatapos na ang year 2023. Tapos iba pa yung sabi mo ka, Eric, dati, di ba? Yung mga panlitsyon nila. Yung tawag dyan ay extraordinary and miscellaneous expenses. Dito nila kinukuha ang mga para sa mga lechon, cake, at kung ano-ano mga regalo. Ang ini-issue lang nila ay Certificate of Liquidation. Pero ito ba yung tama ba yung pagkakalam ko na itong program is actually planned for ayuda? Ayuda daw, pero generalization kasi yun eh.
Bawal yun, sabi yung ni Brother Franco, bawal yun sabi ng Supreme Court. Kaya kung mayroong malakas ang loob na dadalhin itong budget, pwede itong magkaroon ng constitutional issue. Bakit nagkaroon ng napakalaki, almost 700 billion ang unprogram na pundo sa ating budget? At saan ito gagamitin? Saan manggagaling? At bakit hindi pinrograma yung programa para sa phase out ng jeepney? Anong gagawin sa mga 100,000 mahigit na pamilya na mawawalan ng direktang kabuhayan? Ano ang gagawin sa El Nino na nakaambang na darating in the first quarter of 2024? Samantalang nagliliwaliw at nagwawaldas ng pera ang mga kongresista pagkatapos ng kanilang Committee di Kangaroo Court at West di Cuchillo na ginawa laban sa SMNI, ay binigyan sila ng mga bonus na mag-travel. Ito na ba ang 2 billion na inyong ginagawa? Gumising kayo. At ito po ang panawagan natin sa mamamayan. Wag po kayong tumigil na magtanong, wag po kayong tumigil na maningil ng tungkulin nila na maging hayag, lantad at transparent, at wag tayong tumigil sa panawagan na dapat ayusin ang pamamahala. Hindi tayo kalaban ng pamahalaan. Responsibilidad natin yon bilang matitino at maaayos na mamamayan. Yan ang tinatawag na good citizens duty ng bawat mamamayang Pilipino. So, why are we mad at people who change their minds? That's exactly what we want. Kung makakuha ako ng pink at mapabago ko, gawin ko siyang DDS. Diba panalo tayo? So, wag po ganun. Yung sasabihin nyo dati, ganito. Never kami nagbago ng isip about this. Well and good, congratulations. Pero iilan lang kayo. Kailangan natin ng kakampi. Kailangan natin ng majority. So yung pag-aaway natin sa isa't isa, yung pagbabatikos, lahat naman tayo magkakampi, bakit? What are you trying to do? Kahit sabihin mo pa, dati ang loyalist, bakit natin tatanggapin sa DDS? Because we are winning, that's why. And the only way we're going to win is if we get more people to change their minds and favor our side. So tigil na yan. Doesn't help. Thank you kay Ma'am Beatrice. Sabi ni Felipe, kung ang mga NPA ay talagang lumalaban para sa bayan, sampulan nga nila yung mga hinayupak na politiko na nagpapahirap sa taong bayan. Sinampulan nga nila, they are now in bed together. Diba? Sabi ni Bok, matakot sila kapag pumunta sa kalsada yung 32 million. Well, yung bang sa 32 million nun, may mga 10 million na OFWs pa na hindi naman makakapunta sa kalye, di ba? Sabi ni Fred Sanke, sana wag nang paubutin ng 2024. Tapusin na natin ang mapang-aping gobyernong ito. Kaming mayayaman, mamamayan ay laging handa. Yes po, at kailangan po laging handa tayo. So, ang punto natin dito, mananalo tayo, but we have to stand together. And we have to resist all efforts. Lahat ng mga gustong gawin ng kabila ay para mag-away-away tayo. Para hindi mag-succeed yung gusto nating mga pagbabago. So muli, be aware when people are trying to divide us. Kung pwede let it slide, let it, the F slide. Diba? If there are details, we can live with those details. We can live with the differences in those details. Basta Duterte pa rin. Diba? Yun eh. So kahit mapaos yung mga komentarista na sa paninira nila, simple lang yun eh. Duterte pa rin. Pag kami nagsabi, itong mga DDS, pero they use SHIT dun sa S part. Itong mga to, dati, pro Marcos, dati ganito. Ngayon, nasa na sila? Ang tao, na kapag hinarap na ang ebidensya sa kanya, pero hindi pa rin nagbabago ng isip, may tawag doon. Diba? But, I'm too nice to say it out loud. So,